Okay, start na tayo. At anong sabi ni BP Inday Sara? At nasupalpal itong mga makakaliwa, lalo na si Ridon, na nagsasabi na mag-resign daw si BP Inday Sara dahil may pangamba daw si BP Inday Sara sa lakas ng kanilang mga ebidensya diyan sa charges na linatag nila sa impeachment trial. Talagang si Ridon nakakatawa. Hindi mo ba napakinggan, nakita kung anong kahihiyan ang inabot ng inyong mga witnesses? Na klaro namang nagsisinungaling. Lalo na ito si Matibag. Yung mga sinasabi niya, nung una, nung mini trial ni Luistro, ay binaliktad niya nang dumating na sa impeachment trial. So, pag-usapan natin yan. At ang una natin pag-usapan itong blunt na pahayag ni BP Inday Sara. So, talagang diniretso na niya na hindi talaga siya mag-resign. I will not resign. It will never happen. It will not happen na magde-resign ako. Yun ang pahayag ni BP Inday Sara doon sa London after the rally sa London. So, kitang-kita natin ang confidence ni BP Inday Sara na tiwala talaga siya sa defense. At dapat naman tayong lahat magtiwala dahil napahayag na ang katotohanan dyan sa mga charges na linatag ng prosecution na walang kabigat-bigat, walang kaebidensya, puro gawa-gawa. Despite the fact na ito si Escudero, nakikita ang pagiging bias. Ngayon, natuldukan na itong propaganda ng makakaliwa, mga dilawan, at itong bangag administration na mag-resign. Kung malapit na daw maipit si BP Inday Sara, mag-resign daw si BP Inday Sara. Pero anong sabi ulit ni BP Inday Sara? I will not resign. Hanapan ni Bangag o ni BBM ng paraan, gawin niya ang lahat para matanggal si BP Inday Sara. Yun ang gustong mangyari ni BP Inday Sara. Anong sabi niya? Hanapin niya lahat ng paraan para ako ay matanggal. Ngayon, halos lahat na paraan ginawa ni Bangag. Kung ano-ano na lang ang ginawa niya. At unti-unti, isa-isa itong hindi naganap. Failure ang mga plano. Kaya panay ng hanap ng ibang paraan para matupad ang kanilang plano. So, yun yan. Sige doon ngayon, maghahanap na naman ng anong sasabihin ng mga chismis na ipalaganap niya para sirain si BP Inday Sara. At nakikita natin kung gaano katatag si BP Inday Sara. Hindi yan magpatinag sa inyo. Lalo na dito sa mga nakakaliwa. So, yan na isa sa ating mga topic ngayong umaga na to. Bago tayo tutuloy sa ating discussions, what we are going to talk this morning, hayaan nyo muna akong i-greet kayo ng good morning sa lahat na nakasubaybay dito sa Justin Tokyo Speech. And I would like to request, like naman, paki-share this video. If you like this video, paki-share. Then, subscribe kung hindi
hindi pa kayo nakapag-subscribe or bago lang kayo dito sa Justin Talk News Feeds. So anong other topics ang i-discuss natin? Itong ginawa ni Jesus Cudero na pag favor dito sa pagbasa ng sulat ni Las Cañas, affidavit ni Las Cañas, unsigned and unauthorized. Bakit pinayagan niya yan? At yung decision na buksan ang tax record at bank record ni BP Inday Sara. Ihambing natin yan doon sa corona impeachment. Then, pag-usapan din natin itong yung mga statement ng iba nating mga kasama dito sa pagsuporta kay BP Inday Sara. Meron lang akong kunting comment sa nakasama naman natin to eh. Pero medyo meron akong gustong i-suggest dyan sa mga sinasabi ninyo para mapaganda lalo ang gusto nyong mangyari. Kasi merong lumabas kahapon, actually mga supporter naman to ni BP Inday Sara. Ang iba nga matagal na nag-suporta kay President Duterte, and they have a press conference. Then meron lang akong comment doon sa mga sinasabi ninyo. Hindi naman ito divisive. Buo pa rin naman tayo sa pag-iisip ko. At pareho ang layunin natin na mananalo si BP Inday Sara sa 2028. I don't know kung yan ang intention ninyo. Then, slightly, pag-usapan natin itong Pax Silica. Puro pa naman idea, puro opinion ang lumabas dyan, pros and cons. Meron din akong mga comment dyan. But, this is not conclusion kung ano ba talaga ang tingin ko dyan. Dyan sa Pax Silica na yan. Then, the other topic, susunod nating topic siguro na pag-i-discuss, yung ano ba yung topic na naisip ko kanina. It will go as na lang, discussions, pre-willing discussions, dahil tidbits of information lang naman ang nakukuha natin with regards to the topic. So mamaya, pagkatapos ng last talk natin, i-discuss din natin yan. So, unahin natin itong pahayag ni BP Inday Sara. Kitang-kita na natin kung gaano ka-determinado si BP Inday Sara sa kanyang mga commitment, sa kanyang mga sinasabi. Ang iba, nag-iisip na meron ngang ibang mga DDS or ibang supporter na actually naman, hindi naman DDS itong mga to, na bagong sali lang dito sa grupo ni BP Inday Sara. At yan ang gusto nilang gagawin. Noong ito pa sinabi, kung anong sasabihin ni BP Inday Sara ngayon, I don't know kung anong chance na mag-iiba ang kanyang decision later on. Kasi sinabi na niya yan noon, na up to the end hindi siya magre-resign. Kaya huwag niyong lagyan ng pag-iisip na siya ay mag-resign kung maiipit na. Hindi niya gagawin yan. So, dito naman sa propaganda ng mga makakaliwa, dahil nga napakahina ng kanilang charges, impeachment charges against BP Inday Sara. Gusto lang nilang ibaliktarin yung situation by issuing chismis at mga propaganda na gusto pakita na napakalakas ng kanilang mga ebidensya na hindi naman yan ang katotohanan.
Ito nga lang, minsan ito si dalawang bisis na ah, nangyari kay Escudero. Itong pag-allow niya na i-present yung ah, affidavit ni Las Cañas. Ito nga sabi ni Senator Pia Cayetano, yung binasa mo at narinig na ng mga tao, ay hindi mo na yan ma ano mabaliktad. Narinig ng mga tao, which is unfair dahil nga yan ay formal trial. Dapat sana dumaan sa pagsusuri kung anong ipakita ng mga ebidensya diyan sa impeachment trial na yun. Pero pinalabas pa rin yung affidavit na unsigned at unauthorized. Di ba? Kaya nagprotesta yung mga minority senators. At pangalawa, yung pag-open ng bank as records at tax record ni BP Inday Sara na talagang pinagbabawal naman yan sa batas. Pinagbawal. At dapat naman yan, ito nga ang gustong i-deny ni Siljuk, no? Na kailangan talaga buksan yan dahil yan ang maging ebidensya. Oh, yan sa charge nila na ill-gotten wealth. So yun nga ang reklamo ng defense na nag-fishing expedition ka lang. Nga ayaw naman aminin, hindi raw yan fishing expedition. At ito, sinang-ayunan ni Jesus Escudero. Kaya yung pagsabi niya na siya ang decision niya yun na buksan o hindi, hindi yan totoo. Nagkaroon ng plenary vote, hindi sa plenaryo, nag-caucus sila at doon sila nagbutuhan. At talagang panalo naman lagi ang majority dahil marami sila. So para naman hindi madama yung mga senador na bumoto, na alam naman natin kung sino yung mga senador na yan na bumoto na payagang buksan ang bank statement at bank record at ang tax record ni BP Inday Sara. Alam natin kung sino yung mga senador na yan. Sila lahat sa majority ang sumang-ayon, kasama na si Escudero. So hindi na nga lang pumalag sila si Senator Cayetano at ang minority, pero nag-file sila ng kanilang objection na hindi sila sang-ayon dyan sa pagbukas ng tax at bank record ni BP Inday Sara. Nag-file sila ng kanilang mga opinion sa pagtutol sa pagbukas niyan. Ngayon, kahit na gusto niyong buksan yan, di pa rin matitinag si BP Inday Sara na isipin ng iba na meron kayong makikita dyan. At dapat mag-resign na si BP Inday Sara. Yun ang gusto niyong ipahiwati. Anong sabi na nga ulit ni BP Sara? I will not resign. Hanap ng gagawa ng paraan si BBM. Gawin niya lahat para ako ay matanggal. O tanggalin niya ako bago ako mag-resign. So, klarong-klaro yan. So, ngayon, itong gusto nilang pagbukas, talagang buksan na nila yung bank account at tax record, bank record ni BP Inday Sara, nalabag naman sa Bank Secrecy Law at sa AMLC Anti-Money Laundering law natin, bawal naman talaga yung magbukas, na pinayagan daw doon sa corona impeachment. Actually, pinayagan yan dahil sumulat ang presidente na binigyan ng power ang Senado na buksan niyang nandyan naman yan sa impeachment rules na pwede ang presidente ang magmando kung gusto niyang pabuksan yung bank or tax record during an impeachment trial.
At yan dito, hindi naman nangyari yan. In the case of VP Inday Sara, sila lang talaga ang nag-decide na buksan. At you can remember, we can remember na leading with malita din. Meron ding pirang pinamimigay. Merong napakalaking halaga by the millions ang dole out doon. Nandoon pa si si Drilon, si what and not this is Drilon nung kapanahonan na yon. At siya ang pinakamalaking natanggap. I think kasama pa si Maruhas nung panahon na yun na nakatanggap ng lagay galing sa PIDAP. Ang hindi tumanggap doon, 3 tao lang. Hindi ko lang alam kung sinong mga senators. Hindi ko na ma-recall kung sino mga senators ang tumatanggap doon. Out of the 24, 3 lang ang hindi tumanggap para ma-convict si CG Corona. Si Miriam Defensor Santiago ang hindi tumanggap, si Joker Arroyo, at itong bangag nating presidente. Gumawa siya ng tama nung panahon na yon. Pero hindi natin malaman bakit ngayon nag-iba ang style niya. Gumawa na siya ng katulad ng ginawa ng mga senador noon at tumanggap ng PIDAP funds para i-impeach i-convict si CG Corona. Diba? Nagkagulo pa nga dyan sa plenary dahil inamin ni Jinggoy na may tinanggap sila. I think 50 million. Si Frank Diron around 100 million. At marami nakatanggap ng malaking halaga noon. Ranging from 50 million to 100 million. At ang pinakamarami daw natanggap, di umano ay si Drilon. Na-discuss naman yan doon sa kapanahunan ni Indrele. Yun nga ang dahilan na nakulong silang 3. Si Indrele, si Bong Revilla at ito si Jinggoy Estrada. Merong revelation si Chavit na si Bangag nakatanggap din ng PIDAP. Hindi ko alam kung sa sinabi ni Chavit na may PIDAP funds din na kinuha si BBM. Di umano. So, hindi ko lang malaman kung connected ba ito sa impeachment ni CG Corona. So, yun ang nangyari noon. Ngayon, gagawin man ni Bangag yung ginawa ni Noynoy Aquino noon na pamudmud ng pera para i-convict si CG Corona dahil sa sobrang niyang galit. Dahil dyan sa kaso ng Hacienda Luisita, sinishare ng Supreme Court nagdesisyon na i-share yung mga lupain dyan doon sa kanilang mga tinan. Yun ang kinagagalit dahil nabawasan yung Hacienda Luisita. Pero wala rin yan, hinanapan ng paraan na hindi matupad yan. Hindi ko lang, I will not go into the details. Ngayon, ang tanong kung gayahin ba ni Bangag yung pangyayari, yung nangyari na doon sa CG Corona conviction. Kung gayahin niya yan, hindi ako maniwalang tatanggapin yung i-offer niya ng malita sa mga minority. Right now, na napakalaking issue ng flood control corruption na ginawa ng administrasyon ni Bangag. Hindi ako maniwala. Walang tatanggap na minority senators sa anumang offer mo para bumaliktad as at this moment, right now. Sina Escudero at si Joel Villanueva, lumipat yun dahil sa sobrang takot na sila ay makulong. Mga duwag yung mga yan, saka mga hudas, mga traidor yung mga yan. Ayaw nilang
magsakripisyo. Dahil guilty sila eh. Talagang tumanggap naman talaga sila ng malita. At sa tingin nila, nahirapan silang lumusot. Hindi katulad ni Jinggoy, alam niya na inosente siya. Na puro paratang lang ang sinasabi nila. Kaya tumayo siya at lalabanan niya yung charge nila ng plunder kay Jinggoy. Ang ginawa lang ng administrasyon para patuloy silang makulong at hindi makapag-participate dyan sa impeachment trial ni BP Inday Sara, kinulong sila. Yan din ang kaso ni Senator Marcolita. But, kung patuloy ang pressure ng mga tao, paglabas, pagreklamo, there is a big chance na makabalik sila sa Senado. Lalo na itong rally ngayon, yan sa Commonwealth, makikita natin kung anong epekto niyan. Actually, meron ng mga dumating dyan sa rally ngayon this early. So, yun ang tanong, kung kaya niyang lagyan ang mga minority senators, which is the key. Kung merong lilipat yan sa kabila, isa yan sa mga dahilan na talaga makonvict si BP Inday Sara. Pero kailangan nila ng 3 kung susundin nila yung 16 votes to convict BP Inday Sara. Kailangan lang 3 na lilipat. Pero malabo na yan dahil hayag ng mga tao ang diskarte ni Bangag. Kaya, tingnan mo kung anong natanggap ni na Chis Escudero at Joel Villanueva. Kung anong natanggap nilang galit ng mga tao na hindi nila makakalimutan, at ito will definitely affect their re-election bid ngayong 2028. Sabihin na natin, mahirapan na silang manalo. Kahit na si Joel Villanueva mahirapan. Sabihin man natin may sikta siya, ilang milyon lang naman yan. Kung wala siyang tulong sa ibang region sa Pilipinas, sa Mindanao or Visayas or part ng Luzon, na ang daming mga DDS, kahit nasabihin natin marami pang GIL na kakampi sa kanya, hindi siya mananalo. Sigurado yan. Hayag na hayag yung ginagawa niya. At kahit Chis Escudero. So, ang magpaiba lang ng sitwasyon kay Chis Escudero, kung maging bias siya kay Inday Sara. Di ba? Maging bias siya ni BP Inday Sara. Paboran niya si BP Inday Sara. Kaya natuwag na siyang gumawa ng ganyan na nakikita natin na sinunod niya ang Malacanang. Sinunod niya ang script ng prosecution. Nasiraan lang si BP Inday Sara. Kasi wala na silang ibang paraan para bumagsak ang pagtingin ng mga taong bayan kay BP Inday Sara sa tingin nila na maging epekto dyan sa kanilang ginagawa na hindi naman nagkatotoo. Dahil may impeachment na, tumaas pa rin ang rating ni BP Inday Sara. At yan, dahil sa mga pangyayaring ito, sa tingin ko lalampas pa ng 50% yan. Ngayon nasa 49%. Pero sa tingin ko abutin ng 55 to 60% yan later on. Dahil makikita ng mga tao na puro paninira lang. Walang ebidensya yung kanilang charge na impeachment kay BP Inday Sara. So, para sa akin, period na yan. Yung nangyari kay CJ Corona na tinanggap yung mga PDAP na pundo, nalagay, na malita, galing kay Noynoy Aquino, hindi na yan mangyayari dito sa kaso na to. Hindi yan mangyayari. So, yan na yung topic na yan, na hindi talaga mag-resign si BP Inday Sara. At pangalawa, hindi mangyari ang lagayan na nangyari sa CJ Corona impeachment at itong kay BP Inday Sara. Yeah. Malaking pagkakaiba.
So anong susunod nating pag-usapan? Itong Paxilica. Maraming pros and cons. Yung cons, yung mga nagpapakita mga nationalist, talagang ayaw nila, nagmamahal talaga sa bayan. Ayaw nilang an-in sa Philippine territory ay mapakinabangan ng ibang lahi. At dito naman sa pro, hindi natin malaman yung mga oligarch, gusto makinabang dyan, mga negosyante, at mismong Amerikano ang makinabang. Pero let's uh, isipin natin, kasi para sa akin, whatever will be the outcome dyan sa Paxilica na yan, dahil pag-usapan pa naman yan na matagal. Actually, 2 years pa ang binibigay na ah, parang ano ito, transition. So, magkaroon pa ng siguradong hearing yan sa Kongreso at sa Senado. Pag-usapan pa yan. Dahil na napakalaking ah, treaty yan. I think treaty yan na ah, magpahiram tayo, magpaupa tayo ng ating property diyan sa Clark para sa ganitong endeavor, business endeavor, business transaction with the US. Siyempre, maraming mga ultranationalist group na talagang ayaw nila yan. Yung mga makakaliwa, ayaw nila yan. Kahit na ayaw nila kay BP Inday Sara, pero pabor sila dyan. Yung mga pro-China or leaning towards China, ay ayaw nila rin yan. Kasi sa tingin ko, gusto rin nila na makinabang ang China. So, dito ako sa gitna. Dito ako sa ordinaryong mamamayan. Sabihin man ninyo, pro o hindi, or against man, ang isang bagay lang gusto ko mangyari kung maging matupad man yan. Ito ba ay may pakinabang ang ordinaryong mamayang Pilipino? Yun lang ang bottom line. Yan ang bottom line na dapat natin titingnan. Makikinabang ba ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino? Pangalawang tanong, yung lupain na yan, pwede ba yan ilipat sa kung saan man sa Amerika? Madadala ba nila yan? Or sa kanila na ba yan completely? Kahit nasabihin natin 99 years, pero hindi pa rin yan sa kanila. Sa atin pa rin yan. Mangyari bang maging sa kanila na yan? So ilagay natin na libre sila gumawa. O mag-function na sa company, independent company na hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno. Pero hindi naman ako maniwala na hindi pwedeng makialam ang gobyerno. Meron yung mga regulation, mga arrangement, mga agreement kung anong dapat may karapatan ang Philippine government at wala. Maniwala ako doon sa pagpatakbo ng negosyo nila dyan. Hindi talaga dapat makialam ang Philippine government. But other matters like governance, ibig sabihin, ang pag-maintain ng peace and security sa area na yan. Alangan ng mga Amerikanong sundalo ang nandyan. Yung mga policies regarding sa mga workers, mga benefits nila, kahit na mayroong sariling benefit package yung Paxilica, meron din ang government in counterpart para naman maprotektahan yung mga empleyado dyan. At ang tanong, malaking pera ba ang mawawala sa Pilipinas kung meron yan? Para sa akin, whether may kikitain naman, nasa tingin ko malaking kikitain ng pamahalaan dyan. Malaking benefit ang mapupunta sa ating pamahalaan in return.
malaki man o hindi. Ang importante para sa akin, ang trabaho, ang security ng kanilang hanap buhay diyan sa loob. Alam ba ninyo, nung nandyan ang Clark Air Base noon, oh, Nichols Air Base, Clark at saka Subic, maraming Pilipinong nakikinabang noon na pilit nga natin silang palis dahil may scare tayo na magkaroon ng uh, sigalot with other nations at madami tayo. Hanggang ngayon, yung IDCA, yan ang sinasabi natin. Pero nung time na meron nandyan yung Clark Air Base at saka uh, Nichols Air Base at saka yung Sangli at din ng Subic at kasama na yung sa Mactan, sa Cebu. Meron bang business opportunities yung karamihan ng mga Pilipino? Nagkaroon ba? Meron. Ang daming nagkatrabaho diyan sa loob ng mga air bases na yan. Nakikinabang ang Pilipino na yan. Ang tinitingnan ng iba na ano daw yun, parang na-degrade yung moralidad ng mga tao. Ng lalo ng mga kababaihan dahil na dumami ang mga bar dyan eh. Dumami ang mga beer house, bar noon eh. Mga kabarit, dumami sa Olongapo at dyan sa Clark. At even Mactan, meron. Sangli Point, meron din. Dito sa Nichols, malapit naman sa Pasay. Yun ang gusto nilang ipakita na nasira. Pero ang tanong ko, wala na nga yung Sangli Point, wala na yung Subic, wala na yung Nichols, wala na yung Clark Air Base. Wala bang mga kabarit yan? Meron pa naman eh. Hindi naman nawawala yung mga yan. Noon lang, malakas lang dahil may mga foreigner na ganyan. It is a matter of controlling na mga business na to. Ito control ng government. Kailangan mayroong parameters para kontrolin yung mga negosyo na yan. But what is important, yung employment na ma-generate. Ang dami ng trabaho diyan sa Clark. At maganda ang buhay ng mga na pumapasok diyan sa Clark. At hinahangad niya yan ng karamihan ng mga Pilipino na makapagtrabaho diyan, lalo na sa Subic. Yan ang katotohanan diyan. Hindi na tayo magplastikan. Isang tanong ko pa, kung mag-function yung Prosilica na yan, mag-operate na yan, magkaroon ba sila pwede ba sila magnakaw ng trilyones? Kaya sabi natin, napaka-ultra-nationalist natin. Pilipino lang dapat, sa atin yan dapat. Pero ano nangyari ngayon? Naging totoo yung sinabi ni Quezon na it will be a hell as I don't care kung it will be like hell as long as it is run by Filipinos. Yan ang nangyari sa bansa natin. Kasi masyado tayong selfish. Masyado tayong reclusive. Na sa tingin natin, kaya natin mabuhay na tayo lang. Para tayong Cuba na hindi naman nagkatotoo. In fact, yung mga kapwa Pilipino pa natin ang sobrang corruption ang ginawa at pagnanakaw. Hindi ko naman sinabi na yung mga mali yung pagiging nationalistic. Ba't ilagay natin sa lugar? Nakita natin, wala na mga Amerikanong pumasok o Chinese na pumasok dito para nakawin yung mga trilyones. Ang nagnakaw, yung mga binuto rin natin. So nakita natin anong pag-iisip ng Pilipino. Ito mga practices na to ay yung pagpahiram. Pahiram para sa akin, pahiram yan. Kahit nasabihin mo 99 years yan. Kasi ang during the time na China naghirap, hirap talaga sila. Anong ginawa nila? Binigay nila yung Hong Kong, Macau, para hindi na nila maging problema. So titingnan natin ano nangyari sa Hong Kong, ano nangyari sa Macau. Diba?
After 9 years, umasinso na rin ng China, kinuha na nila. So, nakita nyo. Yan lang isa sa mga paraan para nga mapigilan ang downward slide ng economy ng isang bansa. O, tingnan natin anong ginawa ng China. Marami mga napakalaki ng populasyon. Nahirapan sila maghanap ng mga trabaho para sa mga tao na yan. So, ang poverty napakataas. Anong ginawa? Inopen up nila yung China. Despite the fact na sila ay socialist, sila ay komunista, inopen up nila. Alam ba ninyo, yung unang dating ng mga nag-invest dyan, wala talagang bayad yung lupain na titirikan nila. Meron lang napakalit na royalty. Susundin lang nila yung batas sa China. Pero within the space na binigay, pwede silang gagawa ng mga desisyon nila paano patakbuhin ang kanilang negosyo. Huwag lang sila lumabag ng batas ng China. Pero sa totoo, walang bayad yun. Walang bayad. Ang hinabol naman ng Amerikano, kaya nagliparan sila papuntang China at nagtayo ng kanilang mga factories dahil nga napaka-cheap ng labor at walang bayad at napakababa ng presyo ng energy. Yun ang mga reason. Ngayon, kaya dumami ang mga investor sa China. So nakatulong ito para i-uplift ang kanilang economy. At yan ang nangyari ngayon. Di ba? Yun ang nangyari ngayon. Kaya nga ang ginawa ng US, uli na after ilang dekada na, nagpataw ng tariff si President Trump para lang bumalik yung mga companies na yan sa US. Kasi grabe na yung deficit. Trade deficit between China and the US. So, yun ang ginawa ni Trump ngayon. Natama naman para sa US. Pero ang China, established na. So, lumayo nga si Trump dyan sa kaguluhan sa Taiwan. Kasi hindi naman niya mabuwag yung principle ng One China policy ng China na ni-recognize naman ng United Nations. So, any move na guluhin nila yung Taiwan ay magdereklamo yung United Nations yan. Kasi province naman talaga ng China ang Taiwan. So, walang magagawa ang Amerikano niyan. So, they have to find a way kung saan nila susolbahin yung problema dyan sa microchips. Dahil nga, pa-improve ang itong sektor ng AI sa US. At kahit nasabihin mo na maganda rin ng AI sa China, pero iba talaga tumarbaho ang US. With regards to sa kanilang teknolohiya. Kahit sabihin mo, advanced na ang China, pero iba talaga ang mga Amerikano kung kumilos. Lagi silang nauuna. Ngayon, maraming ang China. In fact nga dito sa mga vehicle, nauna ang China. Nauna sila sa mga technology, pero kinakagat ba ng tao? Yun ang tanong. Hindi pa rin ang isip ng tao pag sabihin mo China, parang inferior pa rin sila. Hindi pa nila na-prove na talagang magaling talaga sila sa teknolohiya. Sa totoo, malayo pa sila sa teknolohiya ng Amerikano. Parang copycat nga nangyari ng China sa kanila. Yan ang reality. Ngayon, sasabi ng iba, China, magagaling ang transportation, magaling lahat. Ang mga Amerikano, merong ibang direksyon ang kanilang with regards to transportation. Kasi gusto nila, yung train system daw, ang pangit. Marami silang comment na ganyan. Iba kasi ang sistema ng US at China. You can imagine gaano kalawak ang US.
Malawak din naman ang China pero maraming tao ang China compared with the US. Kaya ang drive talaga ng US ay ang transportation nila. Gagamit sila ng kotse. Gumamit ng mga ganyang way of transportation. Hindi nila iniisip na ang ordinary mga Americans ay pupunta pa sa train station, sa bus stations. Hindi. Parang ayaw nila na gagawin yan. Gusto nila para ma-uplift ang kanilang automotive industry. Gusto nila bawat pamilya mayroong sasakyan at yun ang gamitin. Ang reason din nila, maraming mga Amerikano, mga citizens na tumitira sa mga liblib na lugar. Mahilig sila sa mga liblib na lugar at hindi naman yan pwede lalagyan ng train system lahat na kukunti lang yung sasakay. No? Kukunti lang yung inhabitants ng isang tao na yan, daanan mo ng train. Sa lawak kasi ng US. Kaya yun ang motive, yun ang intensyon ng government. Na ngayon, hanggang ngayon, yan pa rin. Kaya yung mga train system nila, hindi nila ini-improve na gusto. But if they have the desire to do that, they can do that. Why not? Bibigay nga sila ng maraming pera sa ibang bansa. They are involved in wars na uh, actually para sa interest din nila, para hindi naman lumuha yung gira at umabot sa kanilang mga syudad, tulad ng ginawa nila sa Iran, natakot nila na may nuclear at the next target will be New York at ang eastern part of the US dito sa mga missile ng mga Iranians. Kaya pinasok na rin nila yung Iran. Yung pagpasok nila dyan, napakalaking pera ang involved dyan. Di ba, humingi pa ng ilang billion si uh, President Trump sa Kongreso na matagal nga na release dahil nga hinaharangan ng Democrat. So, iba ang direksyon ng US with regards to transportation. Kaya hindi natin masasabi. Kahit nasabihin natin electric cars, sa US, electric cars, mahihirapan. Kaya nga ang Tesla, mostly, ginagamit lang yan sa mga city centers. Yan pwede. Pero, pupunta ka ng Missouri, pupunta ka ng Minnesota, Tennessee, Virginia, napakalawak ng mga lugar na yan. Titirikan yan kung hanggang anong laman ng baterya mo sa e-car mo. Baka hindi abot sa destination mo. O kahit na sabihin hybrid. O yung Prius nga, umubra ba sa US? Hindi. Ang daming problema na inabot ng Prius ng Toyota. At ngayon, yung Tesla, most of Tesla users are city dwellers. Yan ang katotohanan. Kaya hindi obra yan sa mga ganyang lugar na napakalayo ng bibiyahe yan. Sa China pwede. Kasi most of the users ng China, yan lang sa syudad nila. Paikot-ikot. Which is ideal naman sa ganyang purpose. So with the Baltic states like Norway, Finland, Denmark, I don't know, sa Poland, ganyan baka sikat ang mga e-cars. Pwedeng gagawin yan dahil napakalit ng lugar nila sa Denmark, sa Finland, sa Sweden, sa Switzerland, pwede yan. Sa Norway ngayon ayaw na ng gas feed or diesel feed na mga sasakyan. Pwede yan sa kanila dahil maliliit yung lugar nila. Pero with the US, mahirapan yan sa lawak ng lugar na yan. At ang availability ng charging stations ay napakalimitado. At hindi viable yan doon sa US. Kaya yun ang reason. Dito sa Pilipinas, may mga city centers tayo dito na pwedeng lagyan. Tulad na Metro Manila, NCR, pwede lagyan yan. Ang problema lang, ang investment yan sa loading stations at ang cost kasi mataas ang cost of energy natin. Ang electric consumption, ang per kilowatt hour nito
natin dito napakataas at hindi pa nakokontrol ng government dahil mga oligarch na nagsusuporta ng government ang tulad ng Meralco ang nandyan ang nagmamanage. Mabuti sana kung katulad ni President Duterte na hindi ang magpa mag-charge ng malalaking ah, electric charge mga diyan sa per kilowatt hour ang mga companies na yan. Pwede niya pagsabihan yan. Pero dahil nga iba ang presidente natin ngayon, walang magawa. Pati yung mga power plant na yan. At tumaas din talaga ang presyo ng diesel doon sa mga diesel feed na mga power plants. Kaya medyo malabo ang tawag nito, mga e-cars na lumaganap dito sa Pilipinas. At prohibitive din naman ang mga prices nila, mataas din. Comparable sa mga gasoline feed dito sa atin. Halos mataas pa nga ang presyo nila. Mga hybrid, mataas pa. Kaya mahirapan. Yung prominent na ano dito, yung nakuha ng Ayala Group na e-car company na BYD. Ilang years na ba dito? Tagal na dito na nagbumba ang kanilang negosyo. Meron sila mga branches pa konti-konti. Meron nga kumuha ng kailangang franchise. But mahihirapan pa rin sila. Dahil sa terrain, dahil sa availability ng mga loading stations, ang presyo ng power, presyo ng energy, sa mga pag-charge nila ng mga batteries, and other causes. Ang terrain natin, packet lagi. Kaya mahirap yan. So, yun ang, balik tayo sa Paxilica. Sideline lang yun para magkaroon kayo ng information. Paano ba talaga ang status with regards to yung automotive situation ng ating bansa at ang China at ang US. So, kung yung mga sinasabi ng mga against o mga pros, para sa akin yun ang priority. Ang benefit na makukuha ng mga Pilipino, ordinaryong mga manggagawa diyan sa loob. Sabi ko nga, nandito pa ang business, ang daming Pilipino nakikinabang. Masenso rin ang buhay nila, sa totoo lang. Ang pag-alis, pangako, dyan sa Subic, na ma-maintain yan. Ano nangyari? Walang improvement na nagawa. Nandyan yung PDX Late. Lumipat sa Thailand ba yun? Lumipat sa Thailand. Dahil nga hindi natupad yung mga promises ng government to protect their businesses. Naging mahirap ang pag-maintain ng negosyo dito sa Pilipinas dahil nga very stringent yung mga policies ng government with regards to the regulation sa mga regulation na pinapataw nila sa mga foreign companies na yan. So ito napakalaking investment para sa akin. So siyempre kung bago yan, lalabas na naman yung mga ultra-rightist o ultra-nationalist. Magre-reklamo niyan. May mention na naman si Bonifacio, si Aguinaldo. The same yung mga tao na nandyan na sa Senado at saka yun din ang sinasabi nila mga nationalistic sila pero sila ang nagnakaw sa kaban ng bayan. Hayaan natin na magkaroon ng investment para sa akin. Hayaan natin kung sinong gusto mag-invest. Upahan man yung lupa, wala rin namang gamit yung lupa na yan. Na-develop pa natin yung lupa na yan. Mabuti naman yan kung nandiyan may negosyo dyan at merong pakinabang yung mga ordinaryong mamayang Pilipino. Okay lang yan. Walang problema yan. At the end of the 99 years, hindi naman nila mauwi yan sa Amerika. At sinabi nila, baka sirain daw ang mga factory na yan, lipat sila. Hindi mangyari yan. Kasama yan dyan. Parang yan, build, operate and transfer ang mangyari niyan. At tulad ng nangyari sa Hong Kong, bakit ba yung mga malaking building? Sila rin naman ang may-ari. Pero ang may-ari doon sa lupa, ang Hong Kong
government ang China na. So nagbabayad na sila ng tax. Ganyan ang pagkakaiba after 99 years. Pero yung mismong mga company na kapag tayo ng building, kanila pa rin yun. So ganyan ang mangyayari dyan. So lawakan natin ang pag-iisip natin. Huwag natin, tulad nga ito sa 60-40, 60-40, 60-40. Kaya ginawa man lang sanang 50-50. Sana dami mag-invest. Isipin mo, kukuha ka ng dami, bigyan mo ng 60 tapos uunsihin pa. Yung mga Koreano, marami nangyaring ganyan. Pumasok dito, 60-40. Dahil yun ang batas natin. Ang nangyari, nung nagkalukuhan, lumaki na. Nagka-interest yung mga Pilipinong mga ano naman, di naman totoong nag-invest. Mga dami lang. Inangkin nila yung companies na yan. Ang daming cases na ganyan. Umabot pa nga sa SIC na laging talo yung foreigner. Isa yan sa mga reason na nadi-discourage yung mga foreigner dahil sa policy na yan. 60-40, 60-40. Yung ibang bansa pa nga 100% sa iyo. Yung China ganyan 100% sa iyo yan. Magbabayad ka lang ng royalty or taxes na konti sa amin. Basta i-assure mo na may trabaho yung mga tao. Kaya dumami ang factory, nagiging factory of the world ng China. Lahat na ginagawa ng mga companies outside of China pupuntahan dyan. Dahil nga mababa rin yung cost of energy nila dahil meron sila mga nuclear plants at talagang state control yung mga power plants nila. Hindi ka pwede taas basta-basta ng presyo. Dahil ang patakbo ng kanilang mga power plants ay mismong pamahalaan. National government ang nagpatako. Yun din ang pagkakaiba dito sa atin, mga oligarko ang nagpatakbo. So, anytime na maisip lang nila na taasan ang presyo ng kanilang per kilowatt hour, taasan nila yan. So, ganyan ang nangyari. At itong Paxilica, maraming question about water, about mahanapan ng paraan yan. Siguro part of the deal, kailangan merong makukuha ang supply ng water. Kasi parang new city na yan, 4,000 hectares. Medyo malaki lang ng konti dito sa ginawa na New Clark City. New Clark City. Manila, New Manila International Airport na 2,600. The same rin naman yan Meron din mga factories, meron lang airport. Yan, merong ganyan, pero foreign ang may hawak, may airport din. Di ba? Kasi development din yan sa area na yan. Kaya expected na talagang magbo-boom yung area na yan. Ang isa lang disadvantage dyan, kung biglang pumutok yung pinatubo. So mag-alisa na naman yung mga Amerikano dyan tulad ng ginawa nangyari sa Clark na yan ang main reason na hindi talagang nagatubiling umalis ang Amerika. Kasi alam nila sasabog na yung mga pinatubo. After a couple of years sa pag-alis nila, during the term of President Estrada, pag-alis, sumabog na yung pinatubo. Paano nila nalaman? Kasi may sila may science sila na tinitingnan na there's a big possibility na sasabog yan at nag-alburuto na nga. So yun ang nangyari. So with regards to that, sa problema natin dyan, hindi pa naman talaga finalize yan. Ang pagkakaalam ko, 2 years pa yung pag-usapan, baka lalampas pa. Dahil hindi naman, kung dadaan yan sa Senado, maraming mga tatayo dyan at question yan yung mga trade agreement na yan or whatever, kung treaty man yan. Marami pa rin daanan yan bago mabuo yung complete na agreement kung ano ba talagang magiging buod or body ng agreement na yan, kung ano man ang madesisyon na ng Kongreso.
bago siguro maaprubahan ng presidente. I don't know kung EU lang yan, executive order, but merong 2 years na hiningi. Merong maraming haka-haka na ito raw isisamo against sa Vice President Sara na ganyan na yung paksilika na yan, maging issue daw yan. Sa tingin mo, hindi yan favorable kay VP Inday Sara? Sa tingin ba ninyo ay i-disapprove ni Vice President Sara yan kung maging presidente na siya? Depende yan kung anong laman ng agreement na yan. Kung aprubahan niya ni BBM, madalian, hindi siguro mangyari yan. Kasi naniniguro rin yung Amerikano na tama yung kanilang desisyon. At yan, para sa akin napakagandang move dahil nga parang kompetensya ng Taiwan. Nakita mo naman ang Taiwan, gaano ka-improve. Kahit nasabihin natin na sila rin ang nag-invest naman na marami diyan sa Taiwan, mga Chinese companies din. Mga mainland na Chinese na mga negosyante. Yun ang kadalasan nag-invest dyan sa microchips. At marami na ring microchip company na nagpunta mismo ng Arizona. Doon nagtayo ng malalaking factory. In fact, the number 1 company dyan sa Taiwan ay nasa Phoenix, Arizona na nagtayo ng kanilang factory para mawala yung tariff na yan. So, ganyan yan. Ganyan ang ginagawa ng company na yan. So, dahil nga matataas ang labor cost ng US, ayaw rin naman nila papasok sa China kasi hindi sigurado kung magkaroon ng sigalot ang China at saka US. O delikado yung mga companies nila. Kaya humingi sila dito ng mataas na term. Yung 99 years. Ibigay natin. Di ba? Ano mawala sa atin? Basta hindi lahat na kagustuhan nila ibigay. Kailangan susunod pa rin sa regulation o batas ng Pilipinas. Ganyan ang ibig ko sabihin. So, ganyan. Okay na yung topic na yan. So, titingnan pa natin yan. Anong mangyari yan after 2 years. Dahil 2 years para pag-desisyonan. Pag-aralan pa ng mabuti. Siguro, ang presidente, by that time, hindi na siya maging presidente. At hindi ako maniwala na it will favor BBM. Hindi naman pwede siyang mag-re-elect. Alam ng Amerikano yan. Sinabihan na papayag si BBM. Ito lang ang question ko. Bakit pinatawan tayo ng 12.5 additional tariff? O kung talagang pabor pa sila kay BBM. Diba? Ba't kuni-question ni Marco Rubio yung relation natin with ICC? Mga matikas pa nga si Bongbong na ayaw niya sirain ng kanyang relation with the Interpol. Interpol ang sinabi niya, hindi sinasabi ICC. Dahil ang nagbigay doon ng warrant ay ang Interpol. Puhin niya mga Amerikano. Kaya kahit nagreklamo siya with regards to China, ito pala yung isang topic na nakakalimutan ko. Yung regarding dyan sa gusto niya i-restart o ibahin yung relation with China. Ay, nandito na rin tayo sa topic na yan. So yung paksilika tapos na yun. Sabi niya, dahil nga bluntly sinabihan siya ni Trump nung nagsumbong siya sa ginawa ng China. Siguro marami pang natanggap siyang salita. Ang pinalabas lang sa media na sabihin ko na lang yan kay President Xi Jinping kung magkita kami. Bahala na lang ako sabihin ko. Pero marami pang sinabi yan si President Trump. Hindi yan makapagtimpi. Sino ka ba? Iminsulto nga yung mga malalaking presidente, si Macron niya, ginakalaban niya na si Starmer. Pati yung German Chancellor. Sino pang ng NATO. Yung mga chairman ba ng NATO, lahat. Pati sa UN, kung anong kumakalaban sa kanya, sinasabihan si Bangag pa kaya. So maraming natanggap na mura yan galing kay Trump. Sigurado sa pag-uusap nila. Kaya ngayon, bigla siya nag-shift ng kanyang direksyon. So itong mga sina Hontiveros, anong masasabi niyo ngayon? Sila Carpio, si Ivo Teodoro,
yan ang reaksyon ni Donald Trump, yung mga kaliwa, nakakaawa kayo. O, anong sabi ni Bong na gusto niyang i-restart o i-reformat, restructure ang relation with China. Anong ibig sabihin niyan? Nakipag-ayos na siya sa China. Sa huli nito, after na sobrang pagmumura niya, paninira sa China with regards to the relation dyan sa South China Sea. Wala namang daw West Philippine Sea. Hindi yan recognized ng US. Hindi nga naniniwala na UNCLOS daw ng US. UNCLOS, UN, United Nations Convention of the Law of the Seas. UNCLOS. Hindi nga naniniwala. Hindi sila naniniwala dyan sa West Philippine Sea. Wala namang West Philippine Sea. Hindi yan aabot sa ating archipelagic baseline katulad ng Binham Rice. Malayo yan. Outside of the EEZ na daw yan. Sa bagay, may karapatan din tayong hawakan yan at makipag-agree ng tama with China. But the time is running out para kay Bangat. 1 year and 6 months ka na lang, Bangat. Ang dami mong hinaharap ngayon, magkaroon ka ng SONA. Pakinggan natin ang SONA mo. Alam naman natin anong sasabihin mo dyan, yung ayuda lang. Tsaka malamang itong Paxilica, i-discuss niya. Tsaka yung pagiging, ano na raw tayo, yung, anong tawag yan? Yung status natin. Kalimutan ko na naman. Ngayon, yun ang gusto niya mangyari. I-restructure or reformat yung relation with China. So nakikita na natin. Nakakatawa. Di ba? Kinalaban mo. Ngayon, ano nangyari? Si Risa Hontiveros. Lalong mag-zero na yung ano mo. Rates mo dyan sa survey. Lalong wala ka na makukuhang suporta sa mga tao. Pinipilit mo talaga yan. Yung xenophobia mo na ginagawa para sa mga Chinese dito na mga negosyo sa bansang ito. Diba? So, yan yung sa issue na yan. Yan na yun. Ito naman yung regarding doon sa sinabi ko kanina na mga ilang sektor na supporter ng VP Inday Sara, ini-insist nila na kailangan talaga si VP Inday Sara ang lead, lalabas at sasama sa rallies nila. Yan lang ang intention nila. Ang tanong dyan, maganda ba yung kay VP Inday Sara? Hindi ba siya mapapahamak niyan? Sabi nila, kailangan we lead. Pagod na raw yung mga tao sa kasigaw na walang leader. May leader naman eh. Bakit nung kapanahon na ni People Power 1? Ang talagang ginashow noon na hindi rin niya tinatanggap na leader siya ay si Cory Aquino, na widow ni Ninoy Aquino. Siya ang simbolo, pero nag-offer ba siya sa rally? Hindi Kung naniniwala kayo na si VP Inday Sara ang sa tingin ninyo na leader, siya ang leader dyan. So gagawin nyo ang part as members tulad ng ginagawa ng mga vloggers. Gusto nyo talagang umatin. Parang may intention kayo para i-prop up na kayo talagang sinusuportahan ni VP Inday Sara. That is a very divisive move. At ang ayaw ko, yung basta-basta mo na lang mumurahin. Itong isang kapitan dyan sa UPI, minumura-mura pa niya si VP Inday Sara. At biniblame pa niya na malaking kasalanan ang ginawa mo. Parang ganyan ang gusto niyo mangyari. Dahil nga sa nangyari kay President Duterte, kung ano daw mangyari, ikaw ang napakalungkot na tao sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Dahil hindi ka nga pumayag na maging presidente. May reason si VP Inday Sara na hindi siya na pumayag siya. At may pangako ang humingi sa kanya ng pabor. May pangako na ipatuloy yung mga proyekto ni President Duterte. At hinahawakan niya as a reasonable person. As a person na mataas sa integridad, na niwala ang kanyang kausap ay totoo, hinahawakan niya yan. Hindi naman siya basta-basta pumayag kung wala yung mga kondisyon na yan. Na ito nga,
Hindi naman niya kasalanan ang kausap niya isang traidor. Di ba? Kaya huwag niyong isisi kay VP Inday Sara yan. Hindi yan pagkakamali. Hindi siya nagkakamali. Ang nagkakamali yung nagkumbinsi sa kanya. Naging biktima siya. Yun siguro sabihin nyo na nagkakamali. Naging biktima siya sa katraiduran ng itong mga Marcoses. Kaya huwag niyong i-blame kay VP Inday Sara. Kung gusto niyong sumuporta kayo na walang kondisyon. Yung sabi pa ninyo, pagod na pagod yung mga tao sa kasigaw. O ilang ano na kayo dyan sa kasada. Ay, ang tanong nga, may resulta ba yung pagsisigaw niyo? Kaya nga si VP Inday Sara hindi naniwala sa mga street protest. Hindi yan magpabagsak kay VP, kay Bangag. Hindi talaga. Hindi siya naniniwala. Ang problema na sa Malacanang, sa totoo lang. Kaya hindi siya sumama niyan. Kaya nakapag-desisyon na niya yan, bukod sa kanyang pagiging abogado, nasusunod siya sa batas. Kung anong proseso na nakasal sa ating ah, pamahalaan, yun ang susundin niya. Hindi yung mga extrajudicial na mga paraan. Kasi yan, it will lead to that eh. Pwede yan, lalo na itong nanawagan na to, yung mga ex-military, pwede yan dahil kung susunod si BP Inday Sara sa kanila, ang mangyayari yan, sunod-sunuran si BP Inday Sara. Uutusan na nila at pwede sila magkaroon ng military junta. Sa ganyang mga sistema, hindi yan obra kay BP Inday Sara. Sabihin ko sa inyo, Duterte yan. Hindi yan susunod sa inyo. Hindi nga yan sumunod sa kanyang ama. Kayo pa ang susundin. Kaya natin siya mag-desisyon ng gusto niya. Marami naman siyang desisyon na nakakabuti. Ang importante na lumalaban siya sa bansa. Ang tanong nga dito, kung pupunta siya dyan, siya mamumuno sa mga rally na yan, na very ano rin eh, kasi sa katotohanan lang, itong faction na to, parang kumukuha lang siya ng favor kay BP Inday Sara. At mapakita na talaga sila ang pinaboran ni BP Inday Sara. Kasi marami na rin faction yung sa totoo lang. Kahit marinig to ng mga trolls, walang problema. Kasi yan, ibig sabihin yan, yung mga supporters ni BP Inday Sara, kahit sabihin mo na mayroong mga bagay na hindi sila nagkakasundo, pero buo ang kanilang suporta kay BP Inday Sara. Yan lang ang rallying point ng mga Duterte supporters. Kahit na hindi ka, ibig sabihin niya, hindi kami bayad. Hindi nagbabayad yung mga Duterte para susuportahan sila. Kasi iba-iba talagang idea ng bawat tao. Iba-iba ang inclination. Tulad nito, mga ex-military, iba ang gusto nilang mangyari. Kung talagang gusto nilang mangyari ang change na yan, na extraordinary change, gawin ninyo. Dalhin niyo ang pangalan ni BP Inday Sara na yan ang gusto niyong suportahan. Later on, kung maging successful kayo, matutuwa ang mga tao sa inyo. O, diba? Meron pa siyang sinabi na ano daw masasabi niya sa active officers kung wala daw si Inday Sara, yun ang demand. Kung talaga yung mga active na yan, na mga sundalo, talagang gusto nilang sumuporta kay BP Inday Sara, ginawa na nila. Ang daming reasons eh. Nakikita na nila sa kanilang mga mata. Mismo mga mga militar nagsasabi na nakaw na itong sobrang nakawan ang ginawa ng administrasyon na to. At sila ang witness. May ginawa ba yung mga active sa ex-military? Wala. Puro sila naniguro. Ayaw nila lumabas sa comfort zone nila. At ngayon, gusto nilang hatakin si BP Inday Sara. Kung makulong si BP Inday Sara, ma-charge ng rebellion, sigurado yan. Ito ang impeachment case, yung grave threats nga niya. Walang ka-ebidensya. Dinimanda na siya. Ano pa kaya kung pupunta siya sa kalsada, kaya nga ayaw niya sumama sa rally. Kasi alam niya, yan ang gagawin ng mga bangag sa kanya. So kung arestuhin si Sara, susunod ba o hindi yung mga military at ang mga pulis? Yan ang tanong ko. Diba, sabi niyo may mga active na sasama dyan sa inyo. Tulad ng nangyari kay President Duterte, anong ginawa?
May military bang humadlang? May pulis ba? Wala. Pulis. Military nga. Pulis nga ang ano eh. Ang huli eh. Di ba? Pulis ang nanghuli. Sa lahat, si Pastor Kibuloy, yung panggulo ng ginawa sa KOGC, sino bang nandoon? Di ba mga pulis, mga active yun? Kaya hindi nyo kayang sawatain ang ganyang problema. Ang ibig sabihin, hindi nyo kayang tumayo sa pagkangayon. Gusto niyo na idamay lang si BP Inday Sara sa totoo lang. Kasi kung makakulong na yan, lalo tayong mapipilayan. Sasama kayo sa kulungan. Sabi nyo, handa kayong pakamatay, salita lang niyo yan. Kung gawin nyo yan, gawin na nyo ngayon. Na hindi naman nyo ipahamak ang taong maraming umaasa. Naging legal lang si BP Inday Sara. Gusto niya daan sa legal lahat. Kung ganyan, constitutional successor talaga, totoo naman. Pero hindi sa ganyang paraan. Na alam naman ninyo mapahamak si BP Inday Sara. Huwag niyong gawin yan. Okay. So, ganyan na yan. Payo ko lang sa inyo. At hindi yan pakinggan. At hindi yan pakinggan ng maraming DDS. Sinasabi ninyo. Lalo kayong mahiwalay sa grupo. So, ayaw natin magka-hati-hati tayo. Pero ibang nasa isipan ng karamihan ng DDS. Sabihin ko na karamihan dahil marami na tayong nakakausap against dyan eh. So, divisive yan sa atin. Daanan natin sa direksyon na natin to papunta ng 2020. Ang pigilan natin na hindi makonvict si BP Inday Sara. Anong use niyan? 1 year and 6 months. I-off mo si magulo. Magulong paraan. Magulo yan. Ganyan. Kahit nasabihin na lalaban kayo, magulo yan. So ano mangyari yan? Disadvantageous yan sa sunod na presidente. Kasi lalo magalisan yung mga investor. Lalong babagsak ng ekonomiya natin to the detriment ng maraming tao at detriment doon sa susunod na administrasyon. Mahirapan na tumayo. Ulit, ibangon ang lugmok na sitwasyon nating bansa. So, ganyan ang payo ko sa inyo, mga magagaling naman kayo eh. Makawa kayo ng matataas na posisyon, sana mag-isip kayo ng mabuti. At huwag kayong sisigaw-sigaw. Maraming nainis sa inyo. Minumura mo pa. Pinuputang ina mo pa. Walang iya mo talaga. Kapitan ka pa. Ganyan ang lumabas sa bibig mo. Okay. So, tama na yan. Baka mga trolls magpipista. So ngayon, siguro, antayin natin yung suna ni Bangat. Pakinggan din natin kung anong kasinungalingan na naman ang sabihin niya. So, siguro hanggang dito na lang tayo sa episode na to. Medyo tayo ngayon dahil ayaw natin yung mga ganyan. So, salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At maraming salamat sa mga bagong subscriber. I hope you will subscribe. Kahit na paunti-unti, kahit kunti lang tayo dito, mabilang pa sa daliri. Basta may pahayag lang natin ang ating galit at discontentment dito sa administrasyon natin. At let us protect our freedom and our democracy. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. At before you leave, paki-like, share, and subscribe to Justin Talk News PH. Maraming salamat at good morning sa inyong lahat. Salamat po.